Okay, so good day po my fellow taong bayan, mga kasimor ko. At ngayon po, papag-usapan na natin itong naging issue between China and some of our public servants because of this presentation po ni Commodore J. Tariela of the Philippine Coast Guard. Si Commodore J. Tariela po, siya yung spokesperson ng PCG at kung makita nyo naman po dito sa photo, meron kasing mga caricatures na who appears to be President Xi Jinping of China. And because of that post po, because of the statements made here, nag-react po yung Chinese Embassy in the Philippines. And because of the reaction ng Chinese Embassy of the Philippines, nag-react din po yung mga senators natin. And then yung mga senators po natin ngayon, naglabas sila ng Senate resolution slamming China's attacks versus Philippine officials, which was signed by these senators. Tapos ito naman po yung mga senators na hindi pumirma dun sa resolution. Okay, so yung naging dilemma lang po kasi dito ngayon, nagiging or pinapalabas na po kasi ito na parang pro-USA or pro-China na political propaganda if you ask me. Kung meron ka pong sasabihin na hindi pabor sa USA, tapos papabor yun sa China, tatawagin ka agad na pro-China or maka-China ka na politiko. And then vice versa din po, kung may sasabihin ka namang anti-China tas pro-America, yung itatapon naman ng kabilang group, maka-Amerika ka lang. Okay, so kaya ko po yan ina-emphasize sa inyo kasi pag ganyan po yung nangyayari, nagkakaroon ng tulakan, nagkakaroon ng destabilization po sa bansa natin in relation to international politics, international affairs. Ang talo po kasi talaga dyan ay tayo po, yung bansa po natin, the Republic of the Philippines. Yung naikinabang lang po dyan sa mga ganyang bangayan, sa mga ganyang away is of course the superpowers po kasi yun nga po nadidestabilize yung bansa natin. Okay, so for today's video po, ang gagawin ko, unang-una explain ko po muna sa inyo kung ano ba yung mandato ng Constitution natin when it comes to international relations. Okay, and then magbibigay po ako ng mga observations kung sino po sa tingin ko ang dapat na bigyan natin ng suporta at talagang kaibiganin po ng Republika ng Pilipinas. Okay? So unang-una po ipapakita ko muna sa inyo yung 1987 Philippine Constitution, specifically nasa Article 2, Section 7 po yung gusto ko ipakita sa inyo. So state policies, the state shall pursue an independent foreign policy in its relations with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Okay? So yung pinaka-important po is this one, independent foreign policy. Okay, and when you say independent foreign policy po, it means dyan hindi dapat natin pinapaboran or kinakampihan ang iilang bansa lang, kundi we should be friendly to as many countries as much as possible with the primary consideration lang na para maprotektahan po yung national sovereignty natin, the territorial integrity natin, the national interest, and our right to self-determination. So yung national sovereignty po, yan po yung power natin or yung international reputation natin na we are governed by the Filipino people mismo, na hindi po tayo pinapakialaman ng ibang bansa when it comes to our governance. And of course, territorial integrity, yan po yung geographical locations natin. Dapat po hindi yan nababawasan. And then, yung national interest naman po, ibig sabihin lang yan na dapat po yung interest talaga ng bansa natin yung primary concern when we deal with other countries. Diba? It should always be beneficial sa mga polisiya po or sa mga nangyayari dito sa bansa natin. And yung right to self-determination, somewhat related po yan sa national sovereignty because self-determination means the right po natin na mag-govern among ourselves, meaning tayo po, the Filipino talaga yung nagpapatakbo at nag-govern sa atin. Okay, so again po, dapat independent foreign policy yung i-pursue po ng ating leader, specifically ni President Bongbong Marcos po, because being the president, he is our representative in the international community when it comes to international affairs. So dapat po wala siyang appearance na mukhang may pinapaboran lang siya na iisang bansa out of all the countries in the world. Okay, so yan po ang directive ng Constitution natin, pero alam ko rin naman po na medyo mahirap talaga yan ma-implement because at the end of the day, the Philippines being a third world country, talagang dependent tayo sa mga first world countries and other superpowers. So anyway po, yan po yung for the relevant constitutional provision as to this issue. Ngayon punta na po tayo sa mga usaping kung ano ba dapat or kung sino ba talaga dapat yung kaibiganin natin. Dapat ba China or dapat ba America? This one po will be my own personal point of view. Okay? Okay, so for complete transparency po, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung personal bias ko in relation to this international issue
Okay, so number one po, currently wala naman po akong political party. Although ito pong iilan po dito sa mga senators natin and other members of Congress and other members of the executive, meron naman po tayong mga kilala doon at meron po tayong mga kaibigan doon considering the history ko po as a public servant and the history of my parents also as public servants. But despite that, wala naman po akong any political party ngayon. Therefore, hindi ko po pinapaboran dito yung mga allegedly pro-China senators daw and yung mga pro-America senators naman daw. Wala po akong pinapaboran sa kanila. Yung only bias ko lang po talaga dito is the safety and security of my 2 children. Okay? Kasi yung dalawa ko pong anak, yung panganay ko po, my firstborn is only 2 years old, turning 3. And then my secondborn po, my daughter is turning 1. So, kaya ko po yun silang dalawa naging bias kasi ang sa akin lang po, ang position ko talaga as to this issue ay gusto ko po talaga makaiwas na magkaroon ng gera within our area, the Southeast Asian region. 'Di ba? Kasi ang tingin ko po kung magkakagera, ang maapektuhan talaga doon ay yung dalawa kong anak. And that is because tayo po kasi, the ordinary members of the taong bayan, yung talagang maapektuhan doon kasi baka ma-draft tayo, ma-enlist tayo. I'm not stating na ayoko naman po makipagdigmaan for my country. Wala pong problema doon kung talagang aabot na tayo doon. But I just want it na pag magkaroon talaga ng ganong situation, dapat ang pinapaglaban po natin is the Republic of the Philippines at hindi po yung mga iibang bansa na nadadamay lang tayo. Okay, so yan lang po yung biases ko. Ngayon, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung nakikita kong dilemma as to this issue. So the first dilemma that I see here po is because itong mga, like what I stated earlier, ito pong mga hindi nag-sign sa resolution ay mga pro-China daw. Tapos itong mga nag-sign naman sa resolution ay sinasabing pro-America. So ang point ko lang po talaga dito, nagiging political propaganda na siya na may sabihin ka lang na mukhang papabor sa China ay maka-China ka na daw and vice versa, maka-America ka naman kung kinokontra mo yung China. And yung problem po kasi sa ganyan, of course, nade-destabilize ngayon yung bansa natin, hindi po tayo united. At yung naikinabang po sa mga ganyang destabilization is hindi po tayo, the Filipino people, kung hindi yung mga superpowers po na nagpo-push ng political propaganda na yan, di ba? Kasi nagkakaroon sila ng allegedly mga tao nila dito sa bansa natin. And then the second dilemma naman po natin ngayon, it would also defeat now the constitutional mandate or guidelines. Kasi kung ganun pala na may mga pro-America o pro-China senators, edi ang dating po pala nun ngayon parang hindi talaga tayo yung nagpapatakbo ng bansa natin, kundi we are influenced by outside forces, yung mga superpowers po. Okay? So yung pinaka-point ko lang talaga is pag may nakikita po tayong senators na nagsasalita or nagsasabi ng mga bagay na it would appear na pro-China yon or pro-America, wag po sana tayo maging judgmental or mag-label agad. 'Di ba? Tingnan muna natin kung sino ba yung mas naikinabang because of those statements. Is it the Republic of the Philippines as a whole yung naikinabang, yung bansa po ba talaga? Or is it their own political parties or political biases yung naikinabang? Yan po yung kailangan nating timbangin. Again, wag po tayong maging judgmental porket may nagsalita lang ng hindi tayo pabor, di ba? Iwasan po natin yung pagpupolitika kasi the more destabilized we are, the more politics are involved, tayo po talaga yung country natin, yung lugi dyan. Okay, so ngayon po i-discuss ko naman yung personal point of view ko kung bakit hindi dapat tayo talaga maging loyal lang sa isang bansa. So konting break lang muna tayo guys. Just a reminder po na hopefully you can consider subscribing sa YouTube channel ko if you enjoy my content or my videos. Pag sa YouTube po, 100% free po yung subscription. And hopefully also you can consider liking po itong video na to. So maraming salamat po to everyone and ngayon tuloy po ulit tayo sa video. And of course, yung pinakauna pong sagot niyan is because of yung Section 7, Article 2 of the 1987 Constitution. Kasi yung directive po sa atin ng Constitution is to pursue an independent foreign policy. Meaning, dapat nga po kaibiganin natin lahat as much as possible. And yung goal lang po dapat natin is for the benefit of the country. Okay, so yan po yung sa theoretical side of things. Pero alam ko naman po, mahirap din talaga i-apply yun in reality because being the Republic of the Philippines, a third world country po tayo. So ito po sinasabi ko not to offend Asa or to offend anyone, but I am simply stating the reality po of international politics na pag third world country po kasi talaga, tinetake advantage po yan ng mga first world and superpowers po. Yan po talaga yung sad reality ng third world and first world countries. Okay? So kung ganyan po na tinitake advantage tayo ng mga first world countries, superpowers, dapat po tingnan talaga natin kung saan ba tayo
mas magbe-benefit as a country. And yung isa pong paraan para makita natin kung saan tayo mas makikinabang is of course tingnan din natin yung mga policies ng mga superpowers na yan at kung sino ba yung nakikinabang sa policies nila. Okay, so unahin ko po muna yung sa Amerika. So sa Amerika currently, kung sinusundan nyo po yung politics doon, I'm sure na very sila doon ngayon, America First policy, 'di ba? Kaya nga meron din silang mga crackdown of illegal immigrants. Madami pong pinapauwi si President Trump. Okay, so ang point ko lang po dyan, pag ganyan yung priority ng Amerika na America First, it means lahat ng actions niya nila is mainly for the benefit of the American people and not necessarily of their friends or the international community. 'Di ba? Yan yung tingin ko dyan. Una nilang tatanungin talaga paano sila makikinabang ng solid. Tapos secondary lang na may kinabang yung international community kung saan kasama tayo doon, the Republic of the Philippines. Okay? And of course, looking at the history of the United States of America, di ba sila po yung number one na superpower for the longest time. So being the number one, talagang gusto rin nila yan ma-maintain yung pagiging number one nila. Okay? And of course, pag titingnan din po natin yung China currently, yung China po is the number 2 na superpower. So of course, ang gusto ng China niyan, gusto nila sila yung maging number 1. And kung titingnan din po natin yung policies ng China, mukha din pong China first yung policy nila. And yung best evidence ko na lang po dyan is what is happening po sa West Philippine Sea and sa South China Sea. 'Di ba? Kasi doon pa lang po sa area na yan, ang dami na nilang kalaban na bansa na may mga conflicting territorial claims. Hindi lang naman po Republic of the Philippines yung may problem sila, kundi pati other Southeast Asian countries po kaaway din ng China. So from there, pwede rin nating masabi na talagang China first policy din po yung China. So kung makikita ninyo, yung dalawang superpowers ngayon na nagiging political propaganda sa atin, ng mga pro-China versus pro-USA senators, ang priority naman nilang dalawa, hindi naman po yung republika talaga, kundi yung sarili nilang bansa. So in simple terms po, ang main point ko lang talaga dito is wag po sana tayo magkaroon ng blind loyalty sa USA or sa China. Kasi at the end of the day po, ang loyalty ng dalawang yan is mainly for their own personal benefit. Dapat timbangin talaga yung pros and cons ng both countries na yon, di ba? Kasi of course, yung mga issue dyan is yung mga economic concerns, yung mga OFWs po natin, yung mga imports, export. Saan ba tayo mas malaking benefit, sa China ba or sa USA? And of course, i-consider din po natin yung safety and security ng area natin, kung saan ba tayo mas magiging safe, kung kumampi ba tayo sa China or sa USA. So anyway po, yung pinaka-main point ko lang po talaga dito is dapat po maging, or sana Philippines first po yung mindset nitong mga senators natin, because at the end of the day, like what I have already discussed repeatedly in this video, yung China and USA, lagi yan silang America first or China first. So dapat tayo din po Philippines first tayo sana. Wag po sana to sila, yung mga senators natin, magpadala din sa mga political propaganda ng mga superpowers. Kasi of course, kung nagiging ganun sila, mag-extend yun sa support base nila. Kaya nga po, di ba, currently, this is becoming a battle of pro-China versus pro-America. And again, kung ganyan po ang talo, ay tayo po yung bansa natin. Tapos naikinabang yung mga superpowers na yun. And para naman po sa atin, the ordinary members of the Taong Bayan of the Republic of the Philippines, ang pinaka-assignment po natin is number 1, of course, we should always remind itong mga senators natin na ang mandato ng Constitution natin is to pursue an independent foreign policy. So wag po sana sila magpadala sa mga propaganda ng mga superpowers na yan. And number 2, dapat din po tayo, hindi tayo basta-basta magpadala sa mga matatamis na statements ng mga politicians. Kasi alam naman po natin na yung mga politiko, magagaling po yan sila magsalita para lang ma-influence kayo. Kasi yan po yung trabaho ng politician, di ba? Basically to influence individuals. So yan po, maging mapanuri po tayo, maging mindful po tayo, and maging observance po talaga tayo. And of course, come the appropriate time, the 2028 elections, we should elect leaders na yung layunin po talaga is to serve the people and not themselves or their international friends. Okay, so yan lang po ang gusto ko sabihin as to this issue. So hopefully klaro po yun. If you like more legal videos on current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!